Kabanata 4221. Pumasok ka. Itinulak ni James ang pinto at pumasok. Nagbabasa ng libro si Dolph sa study room niya. Pumasok si James. Maya-maya, ibinaba ni Dolph ang kanyang libro at tumingin kay James bago itinuro ang isang mesa at mahinahong sinabing, "Maupo ka." "Sige." Umupo si James. "Pare, bukas na ang pagtitipon, at kamakailan lang ay hindi ako mapalagay. Paano ipapaliwanag ng dakilang elder sa ibang lahi?" Nag-alala si James sa isyong ito. Si Dolph ang patriarch, at tiyak na nakipag-usap siya kay Yori. Marahil alam niya kung ano ang sasabihin ni Yori sa pagtitipon. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Dolph habang sinabing, "Ilang beses ko na siyang sinubukang hanapin. Gayunpaman, tumanggi siyang makipagkita sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ni hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa mundo." "Pare, paano kung?" Sinabi ni James, sa hypothetically, paano kung ginawa talaga ng Great Elder ang lahat? Paano kung naabot na niya talaga ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path, at lubhang kailangan niya ang mga susi para makuha ang Blythe Omniscience mula kay Soren Clayman? Ano ang dapat nating gawin? Nang marinig ito, nahulog si Dolph sa malalim na pagmumuni. Kanina pa niya ito pinag-isipan. Bilang Patriarch of the Dooms, kailangan niyang maghanda para sa lahat ng uri ng mga senaryo. "Winston, ano ang gagawin mo kung ikaw ang Patriarch?" Hindi pinansin ni Dolph ang tanong ni James at sa halip ay nagtanong. Natigilan si James. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, "Kung ako ang Patriarch, hindi ko papanagutan ang dakilang elder kung gagawin niya ito para sa kapakanan ng ating lahi, kahit na kailangan nating lumaban sa iba pang greater realms. Ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan ay tumagal ng napakatagal. Oras na para sa isang karera na humakbang pasulong at pamunuan ang 10 dakilang karera o maging ang greater realms." Sinagot ni James ng totoo ang tanong ni Dolph. Ito ang kanyang mga matapat na pag-iisip. Dahil ang layunin niya ay makalusot at itapon ang greater realm sa kaguluhan, ito ang perpektong pagkakataon para gawin ito. Walang ingat. Sinaway at binalaan siya ni Dolph, "Lagi mong tandaan, Winston. Kung walang ganap na lakas, kailangan mong itago ang iyong mga ambisyon." Ngunit ang Dooms ay nakakuha na ng ganoong lakas. Nagtalo si James, ang cultivation base ng Grand Patriarch ay walang kapantay, at maaari niyang maabot ang Kylem Acme rank anumang oras. Naabot na ng dakilang elder ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path at nakakuha ng hindi masisirang pisikal na katawan. "Ama, nasa tuktok ka na ngayon ng Terra Acme rank at maaaring tumawid sa Kylem Acme rank anumang oras. At saka, marami pa tayong Grand Elder sa Acme rank. Ano pang lahi ang nagtataglay ng gayong lakas na maaaring kalabanan tayo? Sa ating lakas, maaari nating lipulin ang anumang bagay na humahadlang sa atin." "Na-dismiss ka." Bahagyang iwinagayway ni Dolph ang kanyang kamay. "Naiintindihan." Tumayo si James at tumalikod para umalis. Pinanood siya ni Dolph na umalis. Pagkaalis niya, isang anino ang tahimik na lumitaw sa silid. Ang anino ay ilusyon, at ang kanyang edad at kasarian ay hindi matukoy. "Ano sa tingin mo, Patriarch?" Nagsalita ang anino sa paos na boses. Magkagayunman, masasabi ng sinuman na siya ay isang babae. Sabi ni Dolph, "Masyado pang bata si Winston. Mababaw lang ang nakikita niya. Tunay nga, kayang durugan ng ating lahi ang lahat ng iba pang lahi. Gayunpaman, kahit na mula noong edad ng primordial realm, walang mga pangunahing lahi ang nakipaglaban sa isa't isa. Sa buong Apex, maraming makapangyarihang figure ang ipinanganak sa iba't ibang lahi. Ang kanilang mga numero ay hindi kilala. Kaya, ang aming lakas na may kaugnayan sa iba ay nasa papel lamang. Bukod pa rito, ang mga dakilang elder ng ibang lahi ay hindi pushover, at ang ating lahi ay hindi nagkakaisa bilang isa." Napabuntong hininga si Dolph. Dumating ang paos na boses, ang minor patriarch ay talagang napakabata. Hindi niya alam kung gaano kalupit ang mundo. Marahil ay mauunawaan niya kapag nakatagpo siya ng problema kapag siya ay naging patriarch. Walang bagong natutunan si James sa pakikipag-usap kay Dolph.
Bumalik siya sa kanyang silid sa Mount Doom. Paano nangyari? May bago ka bang natutunan? Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni James, nahulaan ni Yemima ang resulta. Sa kabila nito, sinubukan niyang magtanong. Bahagyang umiling si James at sinabing, wala siyang alam. Whatever, one step at a time lang tayo. Ma'am, tinapik ni Yemima ang likod ni James at sinabing, don't overthink things. Ayusin ang iyong kalagayan at maghanda para sa paparating na labanan. Sasamahan kita mamayang gabi. Gusto ni Yemima na nasa tabi ni James at makausap siya. Sa isang kisap mata, lumipas ang araw. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa Greater Realms. Ito ang unang pagkakataon mula noong edad ng Primordial Realm na ang 10 Great Race at hindi mabilang na iba pa ay nagtipon sa isang lugar. Pagkatapos ng digmaan, lahat ng lahi ay dumanas ng napakalaking casualty, at kailangan nila ng panahon para magpahinga at magpagaling. Ngayong lumipas na ang mahabang panahon, may mga lahi na sabik na mag-udyok ng hidwaan. Isang ilusyon na imahe ang lumitaw sa kalangitan ng pangunahing tuktok sa Mount Chaos. Ang imahe ay ang pasukan sa ibang mundo. Ngayon, ang sinumang nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay maaaring pumasok sa mundo sa pamamagitan ng imaheng ito at lumahok sa pagtitipon ng Dooms. Ang mundong ito ay nilikha ng Dooms. Kahit na walang kumpletong landas sa langit, ito ay isang tunay na mundo. Si Yori Dalibor ang lumikha ng mundong ito. Ang mundo ay may saganang espiritual na enerhiya at magagandang tanawin. Mayroong isang espiritual na bundok sa gitna ng mundo, kung saan mayroong isang arena. Maraming upuan doon. Swoosh! Maraming buhay na nilalang ang pumailanglang sa langit at pumasok sa mundo upang makibahagi sa pagtitipon. Pagkatapos, lumitaw sila sa taluktok ng espiritual na bundok at nakahanap ng sarili nilang upuan. Sa Mount Doom, nakatayo sina James at Yemima sa tuktok ng bundok at pinagmamasdan ang ilusyon na imahe sa dikalayuan. Kumunot ang kilay ni Yemima at sinabing, iyan ang ethos realm ng dakilang elder. Kung siya ay tunay na determinado, ang mga buhay na nilalang na papasok sa kaharian ay malipol. Tungkol dito, walang pakialam si James. Ang mundong nilikha ni Yori ay hindi totoong mundo. Kahit na ito ay isa sa mga makapangyarihang individual na natipon dito ay maaaring sirain ito sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Kung isa sa alang-alang na napakarami nila rito, madali nilang sirain ang kaharian ni Yori. Tara na! Hinawakan ni James ang kamay ni Yemima. Pagkatapos ay umakyat sila sa langit at pumasok sa ilusyon na imahe. Pagkatapos, tumungo sila sa direksyon ng harapan ng espiritual na bundok. Dito natipon ang Dooms. Nandito lahat ang sect elders at core disciples ng Doom Race. Nang makita sina James at Yemima, panay ang tingin sa kanila. Pinagmasdan ni James ang paligid at naglakad patungo sa isang upuan. Unti-unting dumating. Pagdating nina James at Yemima sa lugar, agad na gumawa ng paraan ang mga buhay na nilalang doon. Iyan ay Wyatt Dalibor. Nabalitaan kong nakakulong siya ng ilang oras at kamakailan lang ay nakabalik dito. Gayunpaman, nanatili lamang siya sa Mount Doom. Sinasabi ng mga alingawngaw na tumawid na siya sa quasi-acme rank. Ha! Interesting. Magiging masaya ang pagtitipon. Marami ang nagbulungan sa kanilang mga sarili. Pumasok sina James at Yemima sa tavern at dumiretso sa ikasyam na palapag. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ikasyam na palapag. Malawak ang ikasyam na palapag. Dalawa lang ang tao doon, si Deshawn Yance na nakaupo sa tabi ng bintana at isang babaeng nakaupo sa sulok. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit, at nakasuot ito ng itim na belo na nakatikip sa kanyang mukha. Ang belo ay tila na puno ng isang mahiwagang porma sayon, dahil kahit si James ay hindi makalusot sa belo. Gayunpaman, nang magtama ang kanyang tingin sa babae, nakaramdam siya ng pamilyar na sensasyon. Isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ikaw ba yan, Thea? Napatingin si James sa babae at tinitigan siya. Nang maramdaman ang titig ni James, sinulyapan siya ng babae. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Yemima ang kamay ni James at kinulit siya, "Hoy, enough gawkang already. Dapat na muna tayo sa negosyo." Inayos ni James ang sarili at binawi ang tingin.
Pagkatapos, dirdiretso silang naglakad papunta kay Deshawn at umupo sa tapat niya. Kahit nakaupo si James, na-distract siya. Masyadong magkahawig ang mga matang iyon kay Thea. Gayunpaman, dahil ang babae ay nakasuot ng belo, hindi matukoy ni James kung siya si Thea. Isinantabi muna niya ang mga iniisip na iyon. Kahit na ang babae ay si Thea, siya ay kasalukuyang Wyatt Dalibor. Natural, hindi niya ito makikilala. Kung siya talaga si Thea, at hanggat nananatili siya sa loob ng Doom City, magagawa siyang lapitan ni James. Pagkatapos na kilalanin ang kanyang sarili, mararamdaman ng Thea sa bagong mundo ang lahat ng naramdaman ng kanyang avatar, kahit gaano pa kalayo. Nakatuon ang tingin ni Deshawn kay James, at sumilay ang ngiti sa kanyang gwapong mukha habang nagtanong, "Ikaw ay si Wyatt Dalibor, ang minor patriarch at magiging master ng Dooms." Nakangiting sabi ni James, "You flatter me. Ang aking posisyon bilang minor patriarch ay pansamantala lamang. Hindi ko nga alam kung may secure ko ba ang posisyon ko." Tumingin si Deshawn kay James at sinubukang itusok ang kanyang iniisip. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang aura na nagmumula kay James. Natigilan siya nito. "Malakas ka." Ibinigay ni Deshawn ang kanyang pagsusuri. Sinasabi ng mga alingawngaw na si Wyatt Dalibor ng Dooms ay may hindi magagapi na pisikal na katawan at walang kapantay na potensyal. Gayunpaman, sinasabi din nila na ikaw ay isang talunan na hindi lamang maaaring madagdagan ang iyong cultivation base sa kabila ng iyong potensyal at masaganang mapagkukunan ng pagtatanim. Ngumiti si Deshawn at sinabing, mukhang mali ang tsismis. Si Wyatt ay bihirang gumala sa labas ng mundo at mananatili lamang sa Mount Doom. Habang nililinang niya ang Greater Paths, ang kanyang cultivation base ay tumaas sa bilis ng suso, kaya ang mga alingawngaw. Sa unang pagkakataon na gumala siya sa labas, isang aksidente ang nangyari. Nakaharap kay Deshawn, ang ekspresyon ni James ay nabuo habang sinasabi niyang walang pakialam na pinilit siya sa pagtitipon upang makuha ang Chaos Sacred Lotus. "Gusto mo bang sumali?" Deshawn, gayunpaman, kumpiyansa na sinabi, hindi talaga. "Sa aking lakas, maaari akong maging matagumpay sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa ilang random na quasi-acmins. Sa totoo lang, I'm looking forward to fight you." Tiningnan ni Deshawn si James, o mas partikular, si Wyatt. Pumayag siyang makipagkita kay Wyatt dahil curious siya kung ano ang hitsura ng maalamat na Thousand Paths Holy Body at sabik siyang labanan siya. Napatingin din si James sa kanya. Ang lakas ni James ay kakilakilabot, at ang kanyang Flame Arts 3 Fire Transformation ay nakakatakot. Kahit isang middle stage permanence acmin ay nilipol niya. Kaya, wala siyang planong makipag-partner kay Deshawn. "Hindi ko kailangan ng mga kaalyado," confident na sabi ni James, "sana makahanap ka ng mga desenteng partner. Kung hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin sa pagtitipon." "Ha? Kawili-wili." Natatawang sabi ni Deshawn, "Mukhang iba ka talaga sa sinasabi ng mga tsismis. Itinago mong mabuti ang iyong tunay na kakayahan. I'm looking forward to fight you, kaya huwag mo akong pababayaan. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin." Nang marinig ito, minulat ni Yemima ang kanyang mga mata, tila hindi nasisiyahan. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si James na maging conciliatory. Ngayon, pareho na silang magkaribal. Huminga siya ng malalim. Alam ni Yemima ang ugali ni Wyatt. Mukha siyang maamo dahil mababa ang kanyang cultivation base, at hindi pa siya maaaring maging dominante. Alam niyang ambisyoso si Wyatt, at matagal na itong naglilinang. Ngayong naabot na niya ang quasi-acme rank, dumating na ang oras para maging agresibo siya. "Yemima, bumalik ka muna." Tumingin si James sa kanya. Natigilan sandali si Yemima bago tumingin sa babaeng nakaitim na nakaupo sa sulok. Kanina lang, naramdaman niyang may mali. "Ano? Don't tell me nahulog ka na sa kanya. Ito ay hindi katulad mo. Akala ko hindi ka interesado sa mga babae." Sinulyapan siya ni James at nakangiting sinabi, "Nakaraan na iyon. Paano ako magkakaroon ng oras kung abala ako sa paglilinang? Ngayong malapit na akong maabot ang acme rank, naisip ko na dapat magpahinga man lang ng kaunti. At saka, hindi mo man lang ako papayagan." "Naiintindihan ko." Agad namang tumayo si Yemima.
Ayaw niyang ibulalas ni James ang sekreto sa pagitan nila. Kung ang balita ay kumalat sa pamilya, siya ay nasa matinding problema. Alamin ang iyong mga limitasyon. Ayaw ko ng ibang babae sa Mount Doom. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Pagkaalis niya ay sinulyapan niya ang babae sa sulok. Na-curious siya tungkol sa uri ng mga babae na makakaakit kay Wyatt. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang figure ay walang kapintasan. Habang natatakpan ng belo ang kanyang mukha, tanging ang kanyang maaliwalas na noo at napakarilag na mga mata ang makikita. Nang masulyapan ang babae, tumalikod si Yemima para umalis. Kinuha ni Deshawn ang bote ng alak sa mesa at ininom lahat sa isang lagok. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, "Wyatt, magkikita tayo sa pagtitipon." Ganon din ang ginawa ni James at sinabing, "We'll fight to our heart's content." Tumalikod si Deshawn para umalis. Habang pinagmamasdan ni James ang kanyang papa-atres na figure, tumayo siya at naglakad patungo sa babaeng nakaitim bago umupo sa tapat nito. Agad namang tumayo ang babae at sinubukang umalis. Dali-dali siyang hinawakan ni James at sinubukang alisin ang saplot niya gamit ang kabilang kamay nito. Gayunpaman, maliksi ang babae. The moment James grabbed her hand, madali niyang binawi ang braso niya. Kasabay nito ang pagkislap ng kanyang katawan, at lumitaw siya ilang metro ang layo kay James. Nagdilim ang kanyang mukha habang malamig na sinabi, "Magpakita ng paggalang." Ngumisi si James at itinuro ang isang upuan, sinabing, "Sinisikap mo lang makipagkilala. Sa pangalan ay Wyatt Dalibor. Ako ang minor patriarch at magiging patriarch of the Dooms." Alam ng babaeng nakaitim ang tungkol kay Wyatt, syempre. Umupo siya nang hindi umimik. Tumingin sa kanya si James at ngumiti, nagtanong, "Maaari mo bang tanggalin ang iyong belo?" Kabanata 4225. Tumanggi ang ilang makapangyarihang figure na buksan ang selyo. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang selyo ay sama-samang itinayo ng 10 mahusay na karera, kaya't maaalis lang ito kung bubuksan nilang lahat ito ng sama-sama. Wala pang isa, hindi bababa sa isa. Ngayong hindi sumang-ayon ang ibang mga lahi sa panukala ni Yori na buksan ang selyo, ang kanyang plano ay nagtagpo ng isang dead end. Nakaharap ang mga palad ni Yori habang sinabing, "I've explained what I must. I've nothing else to add if you refuse to open the seal." Kaya, tumahimik si Yori. Selyo o walang selyo, ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ngunit totoo na narinig niya na ang Chaos Power ay nilinang ng isang tao. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Tingnan kung ang isang tao ay nakatakas sa Greater Realm at ginaya siya upang mag-udyok ng kaguluhan. Ngunit sayang, ang kanyang mga paliwanag ay walang saysay. Maraming makapangyarihang tao ang nagpatuloy sa kanilang talakayan. Ngunit, walang lumabas sa mga talakayang iyon pagkatapos ng kalahating araw. Naniwala sila sa kainosentehan ni Yori at na may isang taong walang silbi. Gayunpaman, ang pagbubukas ng selyo para lamang sa pagpapatunay ay isang bagay na hindi nila handang gawin. Ang iba sa mga figure na ito ay hindi naniwala kay Yori. Nadama nila na si Yori ay maaaring gumawa ng lihim na pakikipag-ayos sa mga tao. Idinaos ang party na ito hindi para linawin kung ano ang nangyari, kundi para buksan ang selyo at pakawalan ang mga tao. Ano man ang mangyari, tumanggi ang mga naruroon na tanggalin ang selyo ng Primordial Realm. Sa pagharap sa sitwasyong ito, hindi gaanong nagsalita si Dolph at pinahintulutan lamang ang mga makapangyarihang tao na gumawa ng mga conclusion sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang mga talakayang ito ay walang saysay. Nagpasya si Dolph na tumayo at ipahayag sa isang optimistikong tono, "Everyone, let's not ruminate over this matter for now. How about we talk about the Chaos Sacred Lotus?" Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng ilang makapangyarihang tao. Ang Lotus ang dahilan kung bakit sila nakarating sa malayo. Ang susi, sa kabilang banda, ay isang bagay na hindi nararapat sa kanilang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, kahit napalayain si Soren, nangangahulugan iyon na ang Great Realm ay magkakaroon ng isang mas makapangyarihang figura, at magiging banta lamang sa pinakamakapangyarihang mga lahi. Para sa mga ordinaryong karera, hindi ito magiging alalahanin.
Patriarch, ano ang mga patakaran para sa tournament na ito? At saan ito gaganapin? May nagtanong. Matagal nang tinalakay ng Dooms ang mga ganitong bagay. Ang iminungkahi ni Yori ay dahil sa desperasyon. Tumugon si Dolph sa tanong sa pamamagitan ng pagsasabing, ang tournament sa pagkakataong ito ay gaganapin sa Primal Universe. Ang Primal Universe. Marami sa mga makapangyarihang figure ang hindi napigil ang tumayo. Patriarch, hindi ba masyadong delikado iyon? Exactly. The Primal Universe is the oldest universe in the Greater Realms and has long been abandoned. There are so many residual formations there that even a Akmin would be die if he trapped inside. Nagkaroon ng kaguluhan, at kinailangan ni Dolph na pigilan ang kaguluhan. Muling tumahimik ang arena. Ang krisis at pagkakataon ay magkaparehong bumubuo. Ang Primal Universe ay mapanganib ngunit puno rin ng maraming mga biyaya. Ang mga patakaran para sa paligsahan na ito ay napakasimple. 5 buhay na nilalang ang bubuo ng isang grupo at papasok sa Primal Universe ng magkasama. Ang takdang panahon ay 30,000 taon. Sa mga taong ito, ang lahat ng grupo ay malayang makakapatayan. Kabanata 4226. Ang Chaos Sacred Lotus ay ang kayamanan ng Dooms. Paminsan-minsan lang nag-mature ang Lotus, at isang Akmin ang idinaragdag sa Dooms sa tuwing gagawin ito ng Lotus. Salamat sa Lotus, ang posisyon ng Dooms bilang numero 1 lahi ng Greater Realms ay masisiguro. Ngayong ibinabahagi ng Dooms ang kanilang kayamanan sa iba pang mga karera, maraming quasi-Akmin ang naging masigasig. Tuwang-tuwa sila tungkol dito kaya't gusto nilang pumasok sa Primal Universe at mangagaw muna. Ang ilan sa kanila ay hindi kilalang mga quasi-Akmins at gustong gamitin ang pagkakataong ito upang makakuha ng katanyagan. Ipinagpatuloy ni Dolph ang pagsasalita, para sa kapakanan ng kasaganaan ng Greater Realms, ang nanalong koponan ay hindi lamang gagawarin ng Chaos Sacred Lotus kundi pati na rin ang pagkakataong ma-access ang ating kamera o kasulatan. Natahimik ang buong kwarto. Ang Doom's Chamber of Scripture ay nag-imbak ng hindi mabilang na supernatural na sining. Kung ang isang tao ay matagumpay na nakahanap ng isang bagay na nababagay sa kanya, walang pag-aalinlangan na ang buhay na nilalang ay magiging ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure sa mundo. Ang sinumang lumahok ay gagantimpalaan anuman ang rangkang na kanyang nakuha. Kumalat ang boses ni Dolph sa buong silid. Ang torneo na ito ay bukas lamang sa mga quasi-Akmin at sa mga may mas mababang ranggo. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpeke ng iyong ranggo upang lumahok sa paligsahan. Kapag napatunayang nagkasala, ang parusa ay kamatayan. Sa paligsahan na ito, kahit na sino ang napatay, lahat ng lahi ay hindi dapat maghiganti sa iba. Kung alam mong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyong kalaban, umalis na lang sa Primal Universe. Ito ang mga panuntunang inilatag ni Dolph. Ang balita ng partido ng Dooms ay umiikot ng hindi bababa sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, maraming quasi-Akmin ang nakabuo na ng mga grupo. Tumingin si Dolph sa direksyon ni James at nagtanong, Wyatt, nasaan ang mga miyembro ng team mo? James, filled with confidence to the brim, said with a wide smile, Pare, hindi ko kailangan ng team. Natigilan si Dolph nang marinig ito. Akala niya ay nagkamali siya nang narinig at nagtanong, hindi mo kailangan. Oo, confident na sagot ni James. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dolph at pinaalalahanan si James, Wyatt, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng labanang ito? Alam mo ba kung anong uri ng mga kalaban ang makakaharap mo kung wala kang mga miyembro ng koponan na babalikan? Tumango si James at sinabing, alam ko, Padre. Matapos kumpirmahin kay James, hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan. Inanunsyo niya, ang mga hindi pa bumubuo ng mga grupo ay dapat bilasan ang iyong paghahanda. Bukas, bubuksan natin ang walang laman na daanan sa Primal Universe. Pagkatapos, umalis si Dolph, na sinundan ng mga makapangyarihang figure. Lahat sila ay umalis sa Ethos Realm na nilikha ni Yori. Si Yemima, na nakaupo sa tabi ni James, ay nagsabi, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng sinumang miyembro ng koponan? Sa tingin ko mas ligtas na pumili ng ilan at makuha muna ang Lotus at pumasok sa Acme rank.
It's unnecessary, mayabang na sagot ni James. Well, Yemima merely sighed. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mayabang na lalaking ito. Nagpunta ang lahat upang gumawa ng karagdagang paghahanda para sa paligsahan, at gayon din si James. Bumalik siya sa Mount Doom. Sa Mount Doom, lumitaw ang isang anino at nagsabi, "Minor Patriarch, nais ng Patriarch na makausap ka sa pag-aaral." Medyo magaspang ang boses ng anino, ngunit natukoy ni James na boses iyon ng babae. Siya ang bodyguard ni Dolph na si Zizel Dalibor. Kabanata 4227. Ang cultivation base ni Zizel ay sekreto. Walang Doom ang nakakaalam sa kanyang eksaktong cultivation base, ni nakita ang kanyang tunay na anyo, maliban kay Dolph Dalibor. Natuwa si James nang makita ang anino sa harapan niya. Nakataas ang sulok ng kanyang labi, habang may ngiti sa kanyang mukha. He then proceeded to ask, "Zizel, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa tatay ko?" Sumagot ang anino, "Ako ang bodyguard ng Patriarch at nagtrabaho para sa kanya mula nang siya ay umupo sa posisyon. Bago ito, nagtrabaho din ako para sa mga nakaraang Patriarch." Alam ni James ang lahat ng ito pagkatapos niyang makuha ang mga alaala ni Winnet. Gayunpaman, ginawa ni Zizel ang pinaka-nakakaintriga na bahagi ng alaalang ito, hindi lamang dahil nagsilbi siya kay Dolph, kundi pati na rin kay Hira Dalibor at iba pang mga naunang Patriarch. "Sabihin mo sa akin, ano ang iyong cultivation rank?" Tanong ni James out of his curiosity. "Ang Patriarch ay naghihintay sa iyo sa kanyang pag-aaral." Nawala si Zizel sa paningin ni James sa tagubaylang ito. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. "Kung gusto ka ni Itay na kausapin sa oras na ito, tiyak na may mahalagang bagay. Pumunta ka kaagad. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman." Udyok ni Yemima kay James. "Sige." Tumingin si James kay Yemima at nagtanong, "Yemima, naisip mo na ba kung ano ang cultivation rank ni Zizel?" Iginala ni Yemima ang kanyang mga mata at sumagot, "Paano ko malalaman? Bakit bigla kang interesado sa paksang ito?" "Wala naman masyado, out of curiosity lang." Hindi na nagtanong pa si James, sa halip ay nagmarcha papalayo sa Mount Doom patungo sa pangunahing tuktok. Dumating si James sa study at kumatok sa pinto. "Pasok." Umalangaw-ngaw ang boses ni Dolph mula sa loob ng study. Itinulak ni James ang pinto at umupo sa isang upuan na itinuro ni Dolph. "Pare, ano pong problema?" Tanong ni James sa abalang tono. Sinulyapan siya ni Dolph at mahinahong sinabi, "Winnet, masyado kang walang ingat. Ang mga kalahok sa torneo ay the cream of the crop. Ang ilan sa kanila ay nakapasok pa sa Chaos Ranking. It's unwise for you to go into ang tournament lang. Nakahanap ako ng ilang angkop na miyembro ng team para sa iyo na tutulong sa iyo. Hindi na kailangan." Walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni James ang alok at nagpatuloy sa pagsasalita, "Ama, sinasabi ng mga tao sa panlabas na kaharian na nagawa kong maging minor patriarch dahil lamang sa akin ang banal na katawan ng Thousand Paths at ang suporta ng Grand Patriarch. Sabi nila mayroon akong maliit na kakayahan. Kaya ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon upang patunayan ang aking sarili na karapat-dapat sa posisyon. Kung hindi man lang ako manalo, paano ko aakayin ang Dooms sa mas mataas na taas?" Bilang ama ni Winnet, alam ni Dolph ang ambisyon na mayroon ng kanyang anak mula pa noong bata pa siya. Bumaba ang kanyang mga kilay, sinabing, "Ang pagtitiwala ay isang magandang bagay, ngunit ang usaping ito ay may kinalaman sa pagmamay-ari ng Chaos Sacred Lotus. Kung matalo ka sa paligsahan, ang Lotus ay hindi na magiging pag-aari natin." Walang kung, mayabang na sagot ni James. After giving James' words deep thought, Dolph answered, "As your father, I support any decision of yours, no matter what happens. You have my backing, just do whatever you want." Nang marinig ito, napanatag si James. Nakangiti siya habang nagtanong, "Ama, kapag ako ay naging patriarch, maglilingkod din ba sa akin si Zizel?" Matalim na tinitigan ni Dolph ang anak at sumagot, "Oo nga." Kabanata 4228. "Pare, ano ba talaga ang cultivation rank ni Zizel?" Iniwasan ni Dolph ang kanyang tanong at binago ang paksa ng talakayan sa pagsasabing, "If you're this confident, I have nothing else to say."
Go prepare yourself for the tournament. You live for the primal universe tomorrow. Oo, ama. Tumalikod si James para umalis. Bumalik siya sa Mount Doom na may medyo optimistikong saloobin. Hindi niya isinasapuso ang tournament dahil nakalaban na niya si Wotan, isang figure sa Chaos Rankang, pabalik sa Desolate Galaxy. Pagkatapos niyang makapasok sa isang quasi-Acmin, kumpiyansa siyang kaya niyang talunin si Wotan ng lubusan gamit ang Chaos Power. Marahil kung makapasok si Wotan sa Acme rank, medyo matatalo si James sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kung i-deploy ni James ang 3-Fire Transformation ng Flame Art, kahit si Wotan, bilang isang Acmin, ay hindi niya magiging kalaban. Dagdag pa, noong si Wotan ay isang quasi-Acmin, siya lamang ang ika-10 sa Chaos Rankang. Sa ganitong diwa, walang dapat ikabahala si James. Kasabay nito, si Yori ay nakikibahagi sa isang closed-door meditation sa loob ng espiritual na mga bundok. Ang lugar ay protektado ng isang malakas na formasayon. Walang sinumang divine sense ang maaaring tumagos sa lugar. Great Elder, kumpleto na ang paghahanda, mahinang wika ni Kamat Dalibor. Nakaupo si Yori sa isang lotus na posisyon sa lupa. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang sinabi niya kay Kamat, hindi tayo dapat mabaigo. Kahit na nalantad ang ating plano, dapat na kumpidensyal ang aking pakikilahok. Si Wyatt ay anak ng clan leader kung tutuusin, at hindi madaling tao si Dolph. Kapag nalaman niyang ako ang nasa likod ng planong ito para patayin si Winston, malalagay ako sa matinding problema. Sumagot si Kamat ng may katiyakan, Great Elder, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, nag-ayos ako ng isang makapangyarihang tao na nasa tuktok ng Permanence Acme rank. Sa isang taong malapit ng maging Acmin, talagang magiging mahirap para kay Winston na iwan ang Primal Universe na buhay, gaano man siya kalakas. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Yori. Hanggat namatay si Wyatt, na si James na nakabalat kayo, ay matagumpay niyang may akyat ang kanyang mga tagasunod sa hierarchy, at maging clan leader of the Dooms. Sa panahong iyon, siya na ang ganap na mamamahala. Ang pagkontrol sa Dooms ay mangangahulugan na maaari niyang salakayin ang iba pang mga karera at gamitin ang susi bilang kapalit ng Blithe Omniscience ni Soren. Sa pamamagitan nito, siya ay magiging isang hindi magagapi na tao sa Greater Realms. Sige, pwede ka nang umalis. Kumaway si Yori. Oo, Ginoo. Magalang na sinunod ni Kamat ang mga tagubilin at umalis. Kinabukasan, ang pangunahing rurok ng Dooms ay nakita ang pagtitipon ng hindi mabilang na makapangyarihang mga numero. Marami sa kanila ay mga grupo ng mga quasi-Acmins, ngunit si James, na disguised bilang Wyatt, ay nag-iisa. Biglang naramdaman ni James na may nagmamasid sa kanya. Nang tumingin siya sa direksyon ng pagkakatitig ay nalaman niyang si Deshawn pala ang nakangisi sa kanya. Sa sandaling ito, lumabas si Dolph mula sa pangunahing bulwagan. Tumayo siya sa mga pintuan ng bulwagan at sinabi sa mga taong nasa harapan niya, lahat, mag-ingat sa Primal Universe. Tapos, winagiwi niya yung kamay niya. Malakas na enerhiya ang nagmaterial sa kanyang palad. Ang enerhiya na ito ay nagbago sa isang walang laman na daanan. The portal to the Primal Universe has opened. Please enter, iniaya ni Dolph sa mga kalahok na pumasok sa tunnel. Hindi nagpatinag si James ngunit pinayagang tumungo muna ang iba. Maraming sulyap mula sa makapangyarihang mga figure ang nakadirekta kay James, o mas partikular, kay Wyatt. Kabanata 4229. Walang maaaring magkamali. Iyan ang pinakabata sa mga anak ng Patriarch. Hindi pa siya umalis sa Dooms. Noong isang beses na ginawa niya ito, nahuli siya ng Heaven Eradicating Sect, at pinalaya lang hindi nagtagal. Nabalitaan ko na si Wyatt ay isang quasi-Acme na ngayon. Ang quasi-Acme rank at ang Thousand Paths Holy Body ay maaaring nakamamatay kapag pinagsama. Nasaan ang kanyang mga kasamahan? Sa tingin ko ay mali ang mga chismis. Kung mayroon siyang Thousand Paths Holy Body, ang bilis ng kanyang paglilinang ay dapat na nabawasan. Ang pag-abot sa quasi-Acme rank ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Ang mga makapangyarihang figure ng bawat lahi ay tinatalakay si James, ngunit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Ang CP ay nakakita ng tuloy-tuloy na daloy ng mga buhay na nilalang sa Primal Universe.
Walang sino man ang sumusuri sa kanilang mga base ng paglilinang. Dahil ito ay isang party na itinapon ng Dooms, walang akmi nang ahas na pumasok sa Primal Universe. Kahit na matagumpay silang nakapasok, ang Chaos Sacred Lotus ay hindi magiging kanila kapag sila ay nalantad. Hinintay ni James na makapasok ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Primal Universe bago siya sumunod. Sa isang hakbang, nawala siya sa saklaw ng paningin ng marami. Nang muli siyang lumitaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang dayuhang mundo, ang Primal Universe. Salamat sa mga alaala ni Wyatt, na pagmamay-ari na ngayon ni James, alam niya na ang Primal Universe ay dating isang masiglang universo sa malayong nakaraan. Ang may-ari ng Primal Universe ay ang imbentor ng Primal Mantra at isang Kylem Akmin, ang Primal Pathmaster. Sa panahon ng Sky Burial Age, ang Primal Pathmaster ay nahulog mula sa kanyang kaluwalhatian, na naging dahilan upang ang Primal Universe ay mahulog sa pag-abandona, na walang buhay. Ang paligsahan ay ginanap sa pangunahing mundo ng Primal Universe, ang Ancient Realm. Si James ay lumitaw sa sinaunang kaharian, kung saan ang kalangitan ay kulay abo at walang kulay. Mabaluktot ang lupa at ang mga pinutol na bahagi ng katawan ay nakalatag kung saan-saan. Ang buong mundo ay umamoy ng kapabayaan. Ang sigla ay hindi matagpuan kahit saan. Ang isang universo na minsan ay naglalaman ng walang katapusang bilang ng mga biyaya ay binisita ng maraming makapangyarihang mga figure sa paglipas ng mga taon. Isa sa mga pinakamalaking biyaya ay ang Primal Mantra, na ngayon ay pag-aari ni James. Kaya, wala na siyang interes sa paghahanap ng providence dito. Ang takdang panahon ay 30,000 taon. James mumbled to himself, "There's no need for it to be that long. Everyone that encounters me will be eliminated anyway." Pinagmasdan niya ang paligid. Bagaman mayroong napakalaking bilang ng mga makapangyarihang figure na nakibahagi sa paligsahan, marami sa kanila ang pinaghiwalay ng malalayong distansya dahil sa malaking sukat ng universo. Si James ay halos napapalibutan ng kawalan sa sandaling ito. Sa isang kisap mata, lumukso si James sa kalangitan at inilagay ang kanyang divine sense upang maghanap ng iba pang mga nilalang. Ang kanyang diskarte ay pumatay ng isa kapag nakita niya ang isa. Ang simple at brutal na diskarte na ito ay magiging mahusay na kasanayan para sa kanya sa sandaling ipagpalagay niya ang posisyon ng pinuno ng Dooms. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha nang mawala siya sa himpapawid. Sa sumunod na segundo, humarap siya sa isang team. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang diskarte sa labanan, nagulat sila sa hitsura ni James. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Habang isa-isa silang tinitigan ni James, nakilala niya ang isa sa kanila, si Yente Yiska, ang babaeng nasugatan noong nasa Cloud Race siya. Kabanata 4230. Si Yenta ay isang pambihirang hiyas. Ang Cloud Race ay isa rin sa 10 Great Races noong Primordial Realm at mayroong maraming Akmin sa kanila gayunpaman, ang Akmins of the Cloud Race ay nagsakripisyo ng kanilang sarili sa panahon ng labanan, na naiwan lamang ang Grand Patriarch. Ngunit ang kanilang Grand Patriarch ay labis na nasugatan na siya ay nagtatago mula noon upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Sa ngayon, may mga alingawngaw na ang Grand Patriarch ng Cloud Race ay matagal nang patay. Ang makapangyarihang mga figure ng Primordial Realm ay marami. Mayroong hindi bababa sa 50 Akmin sa kanila, hindi kasama ang mga Kylem Akmin. Kahit na matalo ang mga tao, ang natitirang bahagi ng Greater Realms ay hindi magiging mas madali, dahil sila rin ang nagdala ng bigat ng pagkatalo. Si Yenta ay nasa tuktok ng Quasi-Acme rank. Ngunit napakahirap para sa kanya na makapasok sa Acme rank. Kakailanganin niya ang Chaos Sacred Lotus. Ang lahat ng mga miyembro ng kanyang koponan ay nakumpirma na matagal na ang nakalipas. Nilinang pa nila ang isang formation 1,000,000 taon na ang nakalilipas, na tinatawag na Thunderbolt Cloud Super Formation. Isa itong mystical formation sa makasaysayang termino at nakatago sa Cloud Race's Chamber of Scriptures. Wyatt Dalibor. Napatingin si Yente kay James na nasa harapan niya, mahinahong tanong, nasaan ang mga miyembro ng team mo? Sa tingin mo kaya mo kaming talunin ng mag-isa? Facing Yente and 4 others, James still maintained his composure by greeting her provocation with a smile, "I don't kill ordinary figures.
Tell me your names. Yenta Yiska mula sa Cloud Race. Si Yenta ang unang lumabas at tumayo sa harap ng mga miyembro ng kanyang koponan. Siya ay matangkad at maganda. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay umindayog sa hangin. Zerstodulus Yiska mula sa Cloud Race. Isa pang gwapong lalaki na nasa 20s ang tumayo. Nakasuot siya ng mahaba at pulang damit at may hawak na mahabang espada. Itinutok ang espada kay James, na nagmumula sa hindi nakikitang sword energy. Fact na labana mula sa Thunder Race. Isa pa, siya ay may figure ng isang tao, ngunit ang kanyang balat ay lubusang itim mula ulo hanggang paa. Ito ay isang kumikinang na uri ng itim. May ilang pilak na liwanag pa nga ang naaninag sa kanyang mukha. Napakalakas ng kanyang aura na nagbigay ng impresyon kay James na hindi siya isang buhay na nilalang, ngunit isang malakas na kulog. Sa sandaling siya ay naging kulog, ang buong mundo ay maaaring wasakin. Reto na Simbon mula sa lahing Tengo. Tyernectoid Helbach mula sa Golden Tiger Race. Ang 5 buhay na nilalang ay nag-ulat ng kanilang mga pangalan ng magkasunod. Bukod sa 2 iba pang figure ng Cloud Race, ang 3 ay ilang hindi gaanong kahalagahan. Kahit na sila ay hindi gaanong mahalaga, sina Facna, Reto, at Tyrnek ang mga makapangyarihang figure na pinalaki ng kani-kanilang lahi. Sila ay nasa ranggo na quasi-acme, at ang kanilang mga kapasidad ay maihahambing sa mga numero sa Chaos Rankang. Higit sa lahat, nilikha nila ang Thunderbolt Claw Superformation, na napakalakas. Ang kanilang layunin ay upang manalo sa paligsahan at nagkaroon ng buong tiwala sa pagkamit nito. Very well, confident na sabi ni James, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. You should attack me as a team. Otherwise, you won't have any chance of winning. Malamig na sabi ni Zerstodulus. Sige, tingnan natin kung gaano talaga kahusay ang Thousand Paths Holy Body. Kabanata 4231. Sa isang nguso, itinulak ni Zerstodulus ang espada. Mabilis si Zerstodulus. Sa isang kisap mata, ang matalim na sable ay dumapo sa dibdib ni James, at isang materialized na sword energy ang lumabas mula sa saber. Unang dumapo kay James ang sword energy, kasunod ang saber. Ang cultivation base ni Zerstodulus ay nasa tuktok ng quasi-acme rank. Kung ibibigay niya ang kanyang buong lakas, siya ay nakakatakot. Gayunpaman, napaatras lamang si James ng ilang hakbang mula sa suntok. Mabilis na lumipad pabalik ang kanyang katawan. Agad na nabasag ang lupa sa ilalim niya. Ang mga bitik ay kumakalat na parang sapot ng gagamba. Hindi mabilang na mga bitik din ang lumitaw sa kawalan ng paligid niya. Maaaring labanan ni James ang pag-atake ni Zerstodulus gamit ang kanyang sariling pisikal na kapangyarihan dahil nakapasok na siya sa 7th Stage Omniscience Path Middle Stage matagal na ang nakalipas. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay katumbas ng quasi-acme rank Middle Stage. Gayunpaman, pagkatapos sumipsip ng flames, ang kanyang katawan ay nasunog at nahasa ng walang katapusan. Kahit na hindi pa niya naabot ang 7th Stage Omniscience Path sa late stage, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay umabot na sa peak ng quasi-acme rank late stage. Ngayon, isang hakbang na lang ang layo ng katawan niya sa acme rank. Bagamat nalabanan ng kanyang katawan ang pag-atake ni Zerstodulus, patuloy siyang natisod pa atras mula sa suntok. Dumaan ang kapangyarihan at pumasok sa kanyang katawan, dahilan upang umakyat ang dugo sa kanyang katawan. Habang umiinit ang kanyang lalamunan, umagos ang dugo sa kanyang bibig. Gayunpaman, pilit niyang nilunok ang dugo. Sa sandaling ito, ginamit niya ang nakatagong kapangyarihan sa kanyang katawan at nilabanan ang kapangyarihan ng pag-atake ni Zerstodulus. Doon lang siya nagpakatatag. Medyo diniin niya ang dibdib niya. Basag. Agad na nabali ang espada sa kamay ni Zerstodulus. Nakaharap din si Zerstodulus ng backlash at walang katapusang natisod. Kasabay nito, madaling hinampes ni James si Zerstodulus. Sa isang iglap, humarap si James kay Zerstodulus, at damapo ang palad niya sa huli. Sinira ni James ang langit at lupa. Lumubog ang dibdib ni Zerstodulus, at lumitaw ang isang madugong butas. Sa paghakbang paatras, tiningnan niya ang butas sa kanyang dibdib habang seryoso ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, Yenta, medyo malakas si Wyatt.
He's a tough match. Mapapatay lang natin siya kung sabay tayong umatake. Pinagmasdan ni Yenta ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Isang mabigat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang makatarungang mukha. Hindi nagpatuloy sa pag-atake si James para sa tagumpay. Para sa kanya, napakadali ng pagpatay kay Yenta at sa iba pang powerhouses. Ito lang ba ang mayroon ka? Casually, James said, "You're too weak. I didn't even use much strength, yet you've fallen. Kung ginamit ko ang lahat ng lakas ko, baka mapatay kita sa isang suntok." "Wyatt, huwag kang mauna." Sinabi ni Reto ng lahing Tengo sa malamig na boses, "Wyatt, masyado kang mayabang. Kung pumili ka ng ilang mga kasamahan sa koponan, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong manalo. Gayunpaman, iniisip mong makamit ang tagumpay ng mag-isa. Maaari mong panatilihin nangangarap, ihagis ang porma sayon. Huwag." Biglang tumayo si Yenta at sinabing, "The formation is our trump card. We can't use it so easily." Gaano man kalakas si Wyatt, naabot lang niya ang quasi-acme rank. Wala siyang masyadong magagawa. Ang mga kalaban natin ay si Deshawn at iba pang powerhouse sa Chaos Gold rank. Hindi na kailangang ipakita ng maaga ang ating ultimate move. Nang sabihin iyon ni Yenta, kumalma si Reto ng lahing Tengo. Samantala, tumingin si James sa limang buhay na nilalang sa kanyang harapan ng may interes. Dama po ang kanyang tingin kay Yenta at iniskan ang kanyang katawan. Hinamak ni Yenta ang kanyang tingin. Nakangiting tanong ni James, "Yenta, bakit hindi tayo tumaya?" Isang taya. Bahagyang natigilan si Yenta. With doubt, she mumbled, anong balak niyang gawin? "Oo." Nakangiting sinabi ni James, "Hindi ako lalaban sa iyo ngayon, at kung sino man ang lalaban sa iyo sa hinaharap, tutulungan kita. Ang taya ko ay magiging akin ang kampyon sa huli. Kung ako ang manalo, Mount Doom tatanggapin kita, at ikaw ay magiging aking asawa." Napangiti ng husto si James. Ambisyoso si Wyatt. Kahit na gusto niya si Yemima, siya ay isang manlalaro. Ito ay isang bagay na alam ng buong Doom Race. Ang mga aksyon ni James ay batay sa personalidad ni Wyatt. Kabanata 4232. Ginawa ni James ang lahat para maging mas naaayon sa pagkakakilanlan ni Wyatt. How walang hiya. Naiinis si Yenta. Kalahati. Nakangiting sinabi ni James, "Huwag ka munang tumanggi. Pag-isipan mong mabuti. Ang Cloud Race dati ay isa sa 10 Great Races, pero ngayon, ang Cloud Race ay isang mababang lahi. Kahit na ang Bug Race ay maaaring abusuhin sila. Nang asar, nagpatuloy siya, maaari kang tumaya. Kung ako ay magiging kampyon, ikaw ay magiging aking asawa. Sa aking proteksyon, magiging madali para sa Cloud Race na muling mapabilang sa 10 Great Races." Nang marinig iyon, natahimik si Yenta. Masyadong mapang-akit ang pangalan ng 10 Great Race. Hindi mabilang na mga karera ang nagsumikap ng walang katapusan upang maging makapangyarihang mga karera at makakuha ng lugar sa Greater Realms. Noong nakaraan, ang Cloud Race ay may walang katapusang mga teritoryo at mapagkukunan. Ngayon, kahit na ang mahihinang lahi ay nasa itaas ng Cloud Race, maaari nilang kunin ang mga mapagkukunan ng Cloud Race sa kanilang kalooban. Kung makukuha ng Cloud Race ang proteksyon ng Doom Race, maituturing silang mapalad. Gayunpaman, hindi niya matanggap na pakasalan si Wyatt at maging kanyang asawa. "I will let you go today, pero kailangan ko ng sagot sa susunod na pagkikita natin." Nang matapos magsalita si James, kumislap ang katawan niya at nawala sa kinatatayuan. Pagkaalis niya ay parang nawalan ng lakas si Yenta. Sabay-sabay siyang bumagsak sa lupa at napaupo sa isang bato habang siya ay pawisan ng malamig. "Yenta." Tinawag si Zersto Dulos bago nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Napailing si Yenta at tumingin sa kanya, "Kumusta ang sugat mo?" "Walang matindi." Sinabi ni Zersto Dulos, "Kailangan ko lang magpahinga." "Yenta, talagang pinag-iisipan mo bang pakasalan si Wyatt at maging asawa niya?" May napansin si Fact na nakakaiba sa ekspresyon ni Yenta at hindi niya maiwasang magtanong. "Ano bang problema nito?" Sinabi ni Zersto Dulos, "Alam mo ang sitwasyon ng aking lahi. Noong labanan sa Primordial Realm, ang aking lahi ay dumanas ng matinding pagkatalo, at ang kinaroroonan ng Grand Patriarch ay hindi alam.
Ngayon, kahit sino ay maaaring mang-api sa aking lahi. Ang Doom Race, sino ang maglalakas loob na ay bully ang aking lahi? Suportado ni Zersto Dulos ang taya ni James. Gayunpaman, iginagalang niya ang pinili ni Yenta. Yenta, it's your choice. Naniniwala ako na hindi ka pipilitin ng Cloud Race sa kahit ano. Napabuntong hininga si Yenta. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi, umalis muna tayo sa lugar na ito. Sa Greater Realms, karamihan sa mga powerhouses ay quasi-Acmins. Maraming quasi-Acmins din ang pumasok sa Ancient Realms sa pagkakataong ito. Ang panahon ng labanang ito ay 30,000 taon. Sa simula ng labanan, dapat tayong mag-ingat. Subukang huwag makipagtagpo sa mga powerhouse at panatilihin ang iyong lakas. Sige. Nakuha ko. Ang mga buhay na nilalang sa pangkat na ito ay tumango at mabilis na umalis sa lugar. Sa kabilang banda, pagkaalis ni James, naghanap siya ng ibang team. Lahat ng bagay sa sinaunang kaharian ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Mount Doom ng lahat ng lahi. Ang mga powerhouse ng Greater Realms ay nagtipon sa Mount Doom. Sinusubaybayan nila ang sitwasyon ng sinaunang kaharian at ang mga paggalaw ng mga powerhouse ng kanilang organisasyon. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nakapansin sa pagkikita ni James kay Yenta. Ang kanilang pag-uusap ay pumasok din sa mga tainga ng mga powerhouse na ito. Nang marinig ni Fitzroy, ang patriarch ng Cloud Race, ang mga salita ni James, na naging Wyatt, natuwa siya. Mula nang bumagsak ang Cloud Race, si Fitzroy ay naghahanap ng makapangyarihang mga kaalyado. Madalas niyang hinahanap ang Doom Race, ngunit hindi siya gaanong pinapansin ng Doom Race, pati na ang kakampi niya. Yenta, you have to agree. For the Cloud Race, you must agree, dasal niya sa puso. Napakalaki ng sinaunang kaharian. Pagkatapos tumingin sa paligid, hindi mahanap ni James ang ibang mga buhay na nilalang. Nagpasya siyang huminto sa paghahanap. Sa halip, lumitaw siya sa tuktok ng isang bundok. Nakakrus ang mga binti, nagsimula siyang mag-focus sa pagpapagaling. Kabanata 4233. Sa halip na maghanap ng ibang team, dapat maghintay si James na mahanap siya ng ibang team. Alam ng lahat ang kanyang kinaroroonan. Kung ikukumpara sa isang pangkat na may 5 buhay na nilalang, mas madali para sa kanya na mapatay dahil nag-iisa siya. Hindi niya itinago ang kanyang aura. Sa halip, inilabas niya ang kanyang aura para akitin ang mga team na malapit sa kanya. Isang araw pa lang mula nang magpahinga siya, may lumabas na team. Thirsk. It's getting interesting. Ang ika-10 lugar ng Chaos Gold Rank, Xylavani Helani, ay nakilala si Wyatt. Papalapit na si Xylavani kay Wyatt. Mag-aaway ba sila? Ngayon, maraming mga koponan ang umiiwas sa mga laban, ngunit si Xylavani ay magkakaroon ng kanyang unang labanan laban kay Wyatt. Sinusubukan ba niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili? Hindi. Bagamat may 1,000 Paths Holy Body si Wyatt, hindi siya nagpakita ng kapangyarihang labanan. Marahil ay pinipili ni Xylavani ang mahihina. Sa Mount Doom, maraming powerhouse ang nag-uusap. Ang Chaos Gold Rank ay ginamit upang sukatin ang lakas ng isang quasi-Acmin. Ang pangalawa at ikatlong lugar ng Chaos Gold Rank ay pawang mga buhay na nilalang ng lahi ng Doom. Sa pagpasok nila sa Acme Rank, nawala ang kanilang mga pangalan sa Chaos Gold Rank, at ang mga buhay na nilalang sa mas mababang rank ay sumulong. Ngayon, si Xylavani ay nasa ika-10 sa Chaos Gold Rank. Ang mga miyembro ng pangkat na pinamunuan niya ay maingat niyang pinili. Kahit na hindi sila niranggo sa Chaos Gold Rank, lahat sila ay makapangyarihan. Sa sinaunang kaharian, mayroong isang espiritual na bundok na nawala ng espiritual na enerhiya. Ang bundok ay kalbo at natatakpan ng mga bato. Umupo si James sa isang bato sa tuktok ng bundok habang nakakross ang mga paa. Sa di kalayuan, may lumabas na team. Ang pangkat ng 5 ay lumitaw sa malayo mula sa espiritual na bundok na kinaroroonan ni James. Tumayo sila sa kawalan at tumingin kay James, na nakaupo sa tuktok ng bundok habang nakakross ang mga paa. Xylavani, si Wyatt, sabi ng isang buhay na nilalang. Isang binata ang nakatayo sa harap ng team. Mukhang nasa 25 taong gulang siya. Nakasuot siya ng pulang robe at may hawak na pulang saber sa kamay.
Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, ang target ko ay si Wyatt. Sinasabi ng bulong-bulungan na mayroon siyang Thousand Paths Holy Body, ngunit bihira siyang maglakbay sa labas ng kaharian. Palagi siyang nagsasagawa ng closed-door meditation sa Mount Doom. 8,000 ilang panahon ang nakalipas, lumabas siya para sa cultivation ngunit nahuli siya ng Heaven Eradicating Sect. Sinasabing malaki ang improvement ng kanyang cultivation base sa oras na ito. Si Xylavani, wala siyang kakampi. Dapat may tiwala siya sa kakayahan niya. Mag-ingat tayo. Sabay nating salakayin si Wyatt at patayin. No need. I can deal with Wyatt myself. If I can't deal with him, how can we achieve champion? Iniwan ni Xylavani ang kanyang pangalan sa Chaos Gold rank 2 trilyong panahon ang nakalipas, ngunit sa nakalipas na 20,000 kapanahunan, hindi niya inilagay ang kanyang pangalan doon. Ngayon, 2 trilyong panahon na ang lumipas. Sa paghakbang sa kawalan, naglakad siya patungo kay James at lumitaw 10,000 metro ang layo mula sa huli. Dahan-daang tumayo si James at tumingin kay Xylavani na nakasuot ng pulang damit. Casually, James said, "What's your name?" "I don't kill people without knowing their names." Xylavani, sagot ni Xylavani. "Oh, ikaw pala si Xylavani, na dating ika-13 sa Chaos Gold rank at ngayon ay nasa ika-10. Lumitaw si James na walang pakialam. Si Xylavani ay dating ika-13 sa Chaos Gold rank, ngunit pagkatapos na makapasok sina Hodor, Manly, at Wotan sa Acme rank, tumaas ang kanyang ranking. "Nasaan ang mga kasama mo?" Tumingin kay Xylavani, sinabi ni James, "Hilingin ang iyong mga kasamahan sa koponan na pumunta at salakayin ako ng buo. Hindi ka nag-iisa ang kapareha ko." James was full of confidence, wala siyang pakialam kay Xylavani. Kahit na matalo ni James si Xylavani, hindi ito magiging malaking kaguluhan. Kailangan ni James na lipulin ang isang buong koponan. Kabanata 4234. Nang kaharap si Xylavani, na nasa ika-10 sa Chaos Gold rank, kalmado si James. Hindi siya natakot sa Chaos Gold rank powerhouse. Hinawakan ni Xylavani ang saber sa kanyang kamay. Masyadong confident si James. Kahit si Xylavani ay medyo kinabahan. Gayunpaman, hindi na maaaring umatras ngayon si Xylavani. Hindi alam kung gaano karaming mga powerhouse ang nanunood sa eksenang ito. Kung atras siya ngayon, kahit talunin niya si James na naging Wyatt, hindi siya sisikat. Unti-unti, lumalakas ang kanyang aura. Dahan-dahan niyang hinugot ang saber sa kanyang kamay. Isa itong pulang saber, namumulaklak ng mahinang pulang ilaw. Ito ay tila nakakatakot. "Wyatt, pwede ka nang magsimula." Nang kaharap na niya si James, naging maingat si Xylavani. May 4 na buhay na nilalang na nagtipon sa di-kalayuan. Hindi ba siya sisilike? Wyatt dares to participate in the duel without teammates, this means that he's confident in his ability. I'm scared that Xylavani can't defeat him. Bakit hindi natin atakihin si Wyatt? Hindi mo ba alam ang ugali ni Xylavani? Tingnan muna natin kung paano ito mangyayari. Kung may mangyari, maglulunsad tayo ng mga pag-atake at papatayin si Wyatt. Bago magsimula ang tunggalian, ang mga kasamahan ni Xylavani ay gumagawa na ng plano. Nakatayo sa kawalan, nakasuot si James ng puting damit at may kumpiyansa na ekspresyon. Bitbit ang isang sandata sa isang ulo, ginamit niya ang kabilang kamay para gumawa ng kilos. Casually, he said, "Don't accuse me of bullying you later. You should attack first." Naghahanap ka ng kamatayan. Dumilim ang mukha ni Xylavani. Tapos, lumipat siya. Sa sandaling gumalaw siya, isang pulang ilaw ang lumitaw sa itaas ng ulo ni James. Tahimik, itinulak nito ang ulo niya. Ang eksena ay natakot sa lahat ng mga powerhouse na nanunood dahil ang lahat ay nangyari masyadong mabilis. Ang tayback na ito ay nalampasan ng mga paghihigpit ng oras at espasyo. Kahit na ang isang Acmin ay maaaring hindi mag-react sa oras. Gayunpaman, si James ay mukhang kalmado. Nakatayo siya sa parehong lugar. Nang malapit nang maglaslas ang pulang ilaw sa kanyang ulo, itinaas niya ang kanyang kamay at iniunat ang 2 daliri, na madaling sinalo ang pulang ilaw. Bagamat nakuha ni James ang liwanag, napakalakas ng liwanag.
Sa sandaling nahuli niya ito, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na damaloy mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang katawan. Hindi napigilan ng kanyang katawan na bumaba. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Boom! Nakakatakot ang resulta ng labanan. Nawasak kaagad ang lupa sa paligid niya. Samantala, nakatayo si James sa lupa sa kawalan na hindi nasaktan. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin sa Mount Doom, humakbang si James sa kawalan at naglakad patungo sa kalangitan. Sa huli, nagpakita siya sa hangin, nakatayo sa parehong antas ng Xylavani. Matapos matanggap ni James ang pag-atake ni Xylavani, kahit na lumalakas ang kanyang blood energy, ang kanyang katawan ay hindi nasaktan. Tumingin kay Xylavani na may seryosong ekspresyon, ngumiti si James at sinabing, "Ito lang ba ang nakuha mo? Hindi ito pare-pareho sa ranggo mo sa Chaos Gold rank." Sumpa ni Xylavani. Alam niya ang kapangyarihan ng saber na ito. Sapat na para masugatan o mapatay ang isang quasi-Akmin. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay nahuli ni James. Ginamit pa ni James ang kanyang mga daliri para saluhin ito. Paanong hindi magugulat si Xylavani? Sa sandaling ito, napagtanto niya na masyadong malakas si Wyatt. Magkasabay man na salakayin ng 5 grupo si James, baka hindi nila talunin ang huli. Pagkatapos ng isang pag-atake, gustong umatras ni Xylavani. "Wyatt, magkikita ulit tayo next time. Kapag nagkita ulit tayo, papatayin kita." Matapos sabihin iyon, nawala si Xylavani sa lugar. Sa susunod na sandali, muli siyang nakipagkita sa iba pang mga kasamahan sa koponan. Xylavani, okay ka lang? Mabilis na nagtanong ang ilang teammates. Kabanata 4235. He's too strong, let's live. Hindi na nagsalita pa si Xylavani. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang anino sa likuran nila at hamarang sa kanilang daraanan. Si James iyon. Puno ang 2 kamay, tinitigan ni James si Xylavani na pinangungunahan ng 5 buhay na nilalang. Sa oras na ito, ang greater path sa kanyang katawan ay nagtipon at nabuo ang chaos power. Lalong lumakas ang kanyang aura. Sa isang iglap, umabot sa sukdulan. Pagkaharap pa lang nila kay James na malakas ang aura, naging seryoso si Xylavani at ang iba pang nilalang. Mukhang may labanan ngayon. Sabik na kinuyam ng isang buhay na nilalang ang kanyang mga kamao. "Please don't fight. Retreat," utos ni Xylavani sa oras. Alam ni Xylavani kung gaano siya katikot kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buong kapangyarihan ay malapit sa Acme rank. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay nahuli ni James ng maluwag. Masyadong malakas si Wyatt. Siya ay isang mahigpit na kalaban. "Natatakot ako na hindi ka makaalis ngayon." Kalmado ang ekspresyon ni James. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, ang greater paths ay nagtipon at nabuo ang chaos power. Ito ang pinakakumpletong chaos power na lumabas mula sa Doom Race mula noong itinatag ito. Ang malakas na chaos power ay tumakbo sa kanyang mga palad, namumulaklak sa kinang. Gayunpaman, sa ilalim ng ningning na ito ay nagtago ang isang kapangyarihan ng pagkawasak. Sa di kalayuan, ang mga buhay na nilalang sa ilalim ni Xylavani ay may mga seryosong ekspresyon. Hiwalay na tumakas. Nang maramdaman ni Xylavani ang kapangyarihang gumagalaw sa mga palad ni James, nagbago ang ekspresyon niya, at agad siyang sumigaw. Sabay sigaw ni Xylavani, gumalaw si James. Ang space path at ang time path ay ginamit ng sabay. Pinatibay ng malakas na kapangyarihan ang kawalan, at ang oras ay nagyelo sa sandaling ito. Sinugod ni James ang 5 buhay na nilalang sa unahan niya at pinalo ng 5 sunod-sunod na beses. 5 tama niya ang damapo sa dibdib ng mga kalaban. Pagkatapos, bumalik sa normal ang oras. Napabalikwas si Xylavani at ang iba pang nabubuhay na nilalang mula sa epekto. Agad na nagbitak ang kanilang mga katawan, at tumalsik ang malaking dami ng dugo. Nawasak ang kanilang mga katawan sa isang kisap mata. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sumire sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Hindi. Ang hindi nasisiyahang mga dagandong ay umalangaw-ngaw mula sa lugar. Pagkatapos, napuno ng katahimikan ang lugar. Namatay ang 5 powerhouse na walang naiwan.
Kahit na ang mga fragment ng Soul Sigil ay hindi naiwan. Ganito kalakas si James. Matapos makapasok sa quasi-acme rank, maaari niyang patayin ang mga powerhouse ng parehong cultivation rank na umaasa sa chaos power na pinagkadalubhasaan niya. Maging si Xylavani, isang powerhouse sa chaos gold rank, ay hindi makalaban sa pag-atake ni James. Sa Mount Doom, maraming powerhouse ang nakakita sa eksenang ito. Nang makitang pinatay ni James bilang Wyatt ang koponan na pinamumunuan ni Xylavani, na nasa ika-10 sa chaos gold rank, natigilan ang lahat ng powerhouses. Ganito ba kakilabot ang Thousand Paths Holy Body? Ito ba ang chaos power na nilinang batay sa Greater Paths? Ito ba ang kapangyarihan ng pinakakumpletong chaos power? Nagulat ang lahat ng powerhouse sa ipinakitang kapangyarihan ni James. Maraming mga powerhouse ang sumulyap kay Dolph, ang patriarch ng Doom Race, at Yori, isang elder ng Doom Race. Naisip nila, natatakot ako na ang pagtitipon sa oras na ito ay espesyal na inihanda para sa Wyatt. Marami sa kanila ang nag-isip ng ganito. Naniniwala sila na ang motibo ng pagtitipon na ito ay upang hayaang sumikat si Wyatt at maging pinakamalakas na powerhouse sa Greater Realms para may handa niya ang kanyang sarili na sakupin ang Doom Race. Walang nakakaalam na peke ang Wyatt na ito at siya talaga. James ng Human Race. Kabanata 4236. Si Wyatt ay isang kababalaghan ng Doom Race. Ang kanyang kapanganakan ay nagulat sa Greater Realms dahil mayroon siyang Thousand Paths Holy Body. Dahil mayroon siyang ganoong pangangatawan, mabilis niyang nalilinang ang anumang bagay. Nakapasok siya sa divine rank sa maikling panahon, ngunit mula noon, bumaba ang bilis ng kanyang cultivation. Naging katamtaman siyang tao mula sa isang kababalaghan. Ang labas ng kaharian ay kumalat na ang isang tao ay hindi maaaring ganap na linangin ang Greater Paths kahit na ang isa ay may isang Thousand Paths Holy Body dahil napakaraming misteryosong landas sa Greater Paths, tulad ng 5 Great Paths at ang Karma Path. Ang mga buhay na nilalang sa mundo ay hindi naniniwala na maaaring linangin ni Wyatt ang mga landas na ito. Kaya, ang labas na kaharian ay kumalat na ang Thousand Paths Holy Body ay naghihigpit sa Wyatt. Dahan-dahan, nakalimutan si Wyatt. Kahit na may mga buhay na nilalang na nakaalala sa kanya, hindi sila nag-isip ng mataas sa kanya. Ngayon, sumikat si Wyatt sa isang labanan. Napatay niya ang 5 quasi-acmen sa isang iglap, at isa sa mga quasi-acmen ay si Xylavani, na nasa ika-10 sa Chaos Gold rank. Nagulat ang mga powerhouse ng Mount Doom nang masaksihan nila ang eksenang ito. Inaasahan nilang magiging malakas si Wyatt ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas siya. Kaya, maraming nabubuhay na nilalang ang naniniwala na ang tunggalian na ito ay espesyal na inayos para kay Wyatt. Ito ay upang siya ay maging tanyag. Nang makita ni Dolph ang eksenang ito, nasiyahan siya. Gayunpaman, medyo nag-alala siya dahil masyadong showy si James. It was not a good thing. Sa sinaunang kaharian, pagkatapos na madaling patayin ni James si Xylavani, iilan na lang ang naiwan sa Chaotic Treasures. Naglakad si James sa direksyon kung saan namatay si Xylavani. Tiningnan niya ang pulang saber sa lupa at pinulot ito. Sa sandaling hinawakan ni James ang pulang saber, naramdaman niya ang nag-aapoy na kapangyarihan na nakapaloob sa saber. Nilamon ng kapangyarihan ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang pulang sable ay nanginginig, at isang marahas na kapangyarihan ang sumabog. Nagsimula ring manginig ang kanyang braso. What a great ancestral god weapon! Hindi ako naniniwala na hindi kita mapaamo. Ngumuso si James. Ang Chaos Power ay dumaloy sa pulang saber. Sa ilalim ng presyon ng Chaos Power, ang saber ay mabilis na naging matatag. Tiningnan ni James ang katawan ng pulang talam. Sa katawan ng talam, mayroong 2 salita red malas ang nakaukit dito. Itong ancestral god weapon ay hindi masama. Inalis ni James ang saber at itinago ang iba pang sandata sa lupa. Pagkatapos, nakahanap siya ng lugar at naupo nang nakakross ang mga paa. Alam niyang mabilis nakakalat ang balita ng labanang ito. Sa lalong madaling panahon, siya ay makikilala sa sinaunang kaharian, at ang mga koponan na nagtitiwala sa kanilang mga kakayahan sa sinaunang kaharian ay hahanapin siya. Nakakrus ang kanyang mga paa, naupo si James sa tuktok ng isang bundok.
Nakaka-relax ang kanyang katawan, at malinaw ang kanyang isip. Iniisip niya ang kanyang hinaharap. Ngayon, ang kanyang katawan ay may hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda at supernatural powers. Nariyan ang primal mantra at ang chaos sacred art. Gayunpaman, kahit na malakas ang mga kasanayan at kapangyarihang ito, hindi kanya ang mga ito. Lahat sila ay nilikha ng mas lumang henerasyon. Kahit na matutunan niya ang lahat ng ito, maaari lamang niyang maabot ang cultivation rank ng mga creator. Hindi niya malalampasan ang lahat. Kailangan niyang lumikha ng sarili niyang landas. Kabanata 4237. Pag-angat ng ulo, tumingin si James sa kulay abong kalangitan. Maaliwalas ang langit mula sa mga bituin. Nasaan ang aking landas? Ano ang dapat kong gawin upang tahakin ang tunay na landas at lumikha ng isang hindi magagapi na landas? Nakaramdam ng lungkot si James. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Ang walang talo na landas ay madaling sabihin. Kahit nasa Sky Burial Age, walang sinuman ang nang-ahas na i-claim ang kanilang sarili bilang invincible. Huminga siya ng malalim, inalis niya ang lahat ng magugulong kaisipang ito. Ina-activate ang Greater Paths, tinipon niya ang Greater Paths sa kanyang katawan at bumuo ng isang malakas na chaos power. Nagpatuloy siya sa paghihinuha sa Greater Paths, na gustong pagbutihin pa ang Greater Paths at pumasok sa middle stage na quasi-acme rank. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol kina James at Xylovani dahil maraming powerhouse sa Mount Doom ang nanunood sa labanan. Lihim na ipinaalam ng mga powerhouse na ito ang mga alagad sa ilalim ng kanilang mga organisasyon. Napakalakas ni Wyatt. Huwag mo siyang guluhin. Kung kinakailangan, sumuko ka. Huwag mong ibigay ang iyong buhay para sa Chaos Sacred Lotus. Kahit na walang mga kasamahan si Wyatt, hindi siya matatalo sa anumang mga koponan. Ang koponan na pinamumunuan ni Xylovani, na nagre-ranggo sa ika-10 sa Chaos Gold rank, ay na-wipe out ni Wyatt. Napatay sila ni Wyatt sa loob ng ilang segundo. Yenta, masyadong makapangyarihan si Wyatt. Ngayon, hindi pa niya naabot ang Acme rank, pero kapag naabot na niya ang Acme rank, magkakaroon na siya ng lugar sa Greater Realms. Dahil interesado siya sa iyo ngayon, bilisan mo at cotton up. Sa kanya, si Fitzroy, ang patriarch ng Cloud Race, ay nagpadala rin ng mensahe kay Yenta. Sa Mount Doom, nakatayo si Yori sa gilid ng hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon, ngunit nag-aalala siya. Sinulyapan niya si Kamat sa tabi niya. Nang tumingin si Yori kay Kamat, napagtanto ni Kamat na nakatitig sa kanya si Yori, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Sa pagkakataong ito, nag-ayos kami ng mga powerhouse sa tuktok ng Permanence Acme rank na malapit nang maabot ang Terra. Acme rank. Kahit gaano kalakas si Wyatt, papatayin lang siya kapag nakaharap sa isang powerhouse sa tuktok ng Permanence Acme rank. Bagamat totoo ang sinabi ni Kamat, hindi pa rin nakasisiguro si Yori. Kahit na si Xylovani, na nasa ika-10 sa Chaos Gold rank, ay naabot lamang ang tuktok ng quasi-acme rank, ang kanyang kakayahan ay kapantay ng isang Terra Acme. Ngayon, si Xylovani ay pinatay ni James sa isang pag-atake lamang, kaya paano maniniwala si Yori na ang isang powerhouse sa tuktok ng Terra Acme rank ay maaaring pumatay sa Wyatt James na nagpapanggap. Kahit na malakas ang Terra Acme, maraming tao ang nanunood sa Ancient Realm. Bago lumitaw ang isang powerhouse na nalampasan ng quasi-acme rank, inatake na sana siya ng mga powerhouse sa Mount Doom bago niya mapatay si James. Maaaring maging elder ng Doom Race si Yori dahil wala siyang tiwala sa sinuman. Mula nang simulan niyang pamunuan ang mundo, si James, na si Wyatt, ay ang kanyang pinakamalaking hadlang. Matapos ayusin ni Kamat ang mga powerhouse sa Ancient Realm para patayin si James, nakaisip si Yori ng isang plano. Sa pagkakataong ito, walang sinumang nagtungo sa sinaunang kaharian ang lalabas ng buhay. Nang maisip niya ito, napangiti si Yori. Sa isang lugar sa sinaunang kaharian, mayroong isang bulubundukin. Gayunpaman, ang bulubunduking ito ay wala sa lupa, ngunit ito ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Kakaiba ang tanawin ng mga kalbong bundok na lumulutang sa gitna ng hangin. Sa labas ng bulubundukin, lumitaw ang isang pangkat. Ang koponan ay pinangunahan ni Dashon, ang kampyon ng Chaos Sage rank.
Ang kanyang koponan ay napuno ng mga sikat na powerhouse sa quasi-acme rank. Sa likod ni Deshawn, isang lalaki ang tumingin sa mga bundok na lumulutang sa gitna ng hangin sa unahan at nagtanong, ito ba ang maalamat na Sky Islands? Oo. Sa pangunguna, bahagyang tumango si Deshawn at sinabing, ito ang Sky Islands. Sinasabing dojo iyon ng Primal Path Master. Maraming powerhouse sa ilalim ng Primal Path Master. Bawat Sky Island ay may-ari na isang Terra Acmin. Dapat mayroong hindi mabilang na kapalaran dito. Sa bagay, may ilang oras pa bago matapos ang tunggalian. Deshawn, pumunta tayo doon. Kung mahahanap natin ang Primal Mantra, mayaman tayo. Saglit na nag-isip, sinabi ni Deshawn, ang lugar na ito ay umiral ng libo-libong taon, at sa paglipas ng mga taon, maraming mga powerhouse ang ipinanganak. Dapat itong walang laman sa ngayon, ngunit ang mga pagkakataon at kapalaran ay hindi umaasa sa kakayahan. Swerte, pumasok tayo at tingnan natin. Kabanata 4238. Ang Sky Islands ay ang pangunahing lugar ng sinaunang realm. Noong nakaraan, ito ay kung saan matatagpuan ang dojo ng Primal Path Master. Noong unang panahon, isang Terra Acmin ang nanirahan sa bawat Sky Island. Kung ang mga Terra Acmin ay nasa kasalukuyang panahon, sila ang magiging nangungunang mga powerhouse at maaaring takutin ang iba pang mga powerhouse. Ang pangkat na pinamumunuan ni Deshawn ang unang nakatuklas sa Sky Islands. Dahil kasi simula pa lang ng tunggalian, matatapos lang ito sa loob ng 30,000 taon. Kaya, nagpasya silang tingnan ang Sky Islands at tingnan kung makakahanap sila ng mga pagkakataon at kapalaran. Noong nakaraan, may mga porma sayon sa lugar, ngunit lumipas ang maraming taon. Kaya, ang mga porma sayon ay naging mga sirang porma sayon. Ang kapangyarihan ng mga porma sayon ay walang magawa kay Deshawn at sa iba pang mga powerhouse. Pumasok sila sa Sky Islands. Hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok, may nakita silang kakaiba sa isla. Swoosh! Isang piercing light beam ang bumaril sa langit. Pinaliwanagan nito ang kulay abong espasyo, at ang mga lugar sa sinaunang kaharian. Ano yun? Anong nakakasilaw na sinag ng liwanag? Isang malaking kayamanan ang lumitaw. Tara na at tingnan natin. Ang maliwanag na sinag ng liwanag ay pumutok sa kalangitan, at ito ay makikita mula sa buong sinaunang kaharian. Lahat ng nabubuhay na nilalang na nakakita sa sinag ng liwanag ay sumugod sa lugar kung saan naruroon ang Sky Islands. Sa Mount Doom, si Deshawn ang kampyon ng Chaos Gold rank. Ang pangkat na pinamunuan niya ay pumasok sa Sky Islands at nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses. Gayunpaman, nang pumasok si Deshawn at ang kanyang koponan sa Sky Islands, napagtanto ng mga powerhouse na hindi ma-detect ng kanilang divine sense si Deshawn at ang aura ng iba pang powerhouses. Kahit na mayroon silang mahusay na divine sense, hindi nila maobserbahan ang sitwasyon sa loob ng Sky Islands. Naging palaisipan ito sa maraming powerhouses. Anong nangyayari? Nagpunta ako sa Sky Islands noon, ngunit wala akong natuklasang kakaiba. Bakit may kakaibang nangyari nang pumasok si Deshawn at ang iba pang mga nilalang? May nahanap ba talaga sila sa Sky Islands? Maraming mga koponan ang patungo sa Sky Islands. Maaaring may lumitaw na kapalaran. Sa grupo ng mga nabubuhay na nilalang na ito, tiyak na mayroong isang maswerteng tao. Kaya, may kakaibang nangyari sa Sky Islands. May oras pa. Hindi na kailangang magmadali. Let's just wait and see. Ang mga powerhouse ng Mount Doom ay nakatitig sa Ancient Realm. Kahit na hindi nila nakikita ang sitwasyon sa Sky Islands, nakikita nila ang sitwasyon sa labas nito. Nakita nila ang maraming team na papalapit at papasok sa Sky Islands. Sa isang lugar sa sinaunang kaharian, nakaupo si James na nakakrus ang mga paa sa tuktok ng isang bundok. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang pangunahing lugar ng sinaunang kaharian. Sa ilalim ng kanyang mga titig, nakita niya ang isang makulay na sinag na tumataas sa kalangitan. Pinaliwanagan ng liwanag na sinag ang kulay abong espasyo ng sinaunang kaharian. Ano yun? May lumitaw bang kayamanan? Bahagyang natigilan si James. Ang Ancient Realm ay dating lugar ng Primal Path Master, at ang Primal Path Master ay ang lumikha ng Primal Mantra.
Siya ay isang nangungunang powerhouse sa Sky Burial Age. Siya ay nasa tuktok ng pyramid sa kasaysayan. Maaaring mangyari ang anumang bagay dito. Nang bumalik sa katinuan si James ay mabilis siyang tumayo at nawala ang kanyang katawan sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng Sky Islands. Nauna sa kanya ang mga isla. Kabanata 4239. Ang bawat isla ay napakalaki at umabot ng higit sa 1,000 light year na espasyo. Ang bawat isla ay lumulutang sa himpapawid, mukhang engrande ngunit kakaiba. Sa mga isla ng langit, walang mga halaman. Walang pagdadalawang isip na pumasok si James sa lugar. Nang pumasok si James sa Sky Islands, naramdaman niya ang isang misteryosong pormasayon. Hinarang ng formation ang lahat ng aura. Kahit na may nangyari dito, hindi ito maramdaman ng nasa labas. Hindi maiwasan ni James na tumingin sa likuran niya at sumimangot. Bakit hindi ko naramdaman ang formation noong nasa outside realm ako? Naramdaman ko lang ang formation pagpasok ko, mumbled James, puzzled. Sa sandaling ito, masama ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay may mangyayari sa lugar na ito. Baka nag-o-overthink ako dito. This is the place of the primal path master. It makes sense that I can't sense the formation when I'm in the outside realm. Huminga ng malalim, tumigil si James sa pag-iisip. Dahil nakarating na siya sa lugar, nagpasya siyang pumasok at tingnan. Marahil ay maaaring may mga pagkakataon at kapalaran. Magiging mahusay kung may makukuha siya. Ang misteryosong sinag ng liwanag ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga nilalang sa kompetisyon at ng sinaunang kaharian. Sunod-sunod silang pumasok sa Sky Islands. Sa Mount Doom, isang elder ng Doom race ang nagpakita kay Dolph at nagtanong sa mahinang boses, may mangyayari ba dito? Nagsalubong ang kilay ni Dolph. May mangyayaring hindi inaasahan. Ngayon, lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakapasok na sa Sky Islands. Hindi na maramdaman ng mga powerhouse sa lugar na ito ang sitwasyon sa Sky Islands. Ano kayang mangyayari? Isang powerhouse na nasa isang tabi ay ngumiti at nagsabi, lalabas ang kapalaran. Ito ay dapat ang unang pagkakataon na napakaraming nabubuhay na nilalang na patungo sa sinaunang kaharian mula noong nakalipas na mga taon. Marahil ay may isang tao na nagkamali sa isang paghihigpit na iniwan ng Primal Path Master. Kaya, lumitaw ang mga pagkakataon at kapalaran. Kung sino ang makakakuha nito ay nakasalalay sa swerte. I think so too. Marahil ang primal mantra na nawala sa loob ng maraming taon ay lumitaw. Kung lumitaw ang primal mantra, gusto ko ring pumunta sa ancient realm. Maraming mga powerhouse ang nagsimula ng isang talakayan. Biglang tumayo si Yori at sumulyap sa mga powerhouse bago pinaalalahanan sa malamig na boses, anuman ang mangyari, kahit anong kapalaran ang lumitaw sa sinaunang realm, kahit na ano ang lumitaw sa Sky Islands, ang mga kapalarang ito ay kabilang sa kanilang generation, the fortunes has nothing to do with us, at sa katuloy pa rin ang tunggalian, Akmins can't interfere. Nagbibiro ako. Tama na yan. Huwag mo kasing seryosohin. Nagbibiruan lang kami. Maraming powerhouses ang nagpahayag ng kanilang mga sarili. Noon lang tumigil si Yori sa pagsasalita. Inayos na niya ang lahat ng maaga. Simple lang ang motibo niya. Gusto niyang lipulin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na pumasok sa Ancient Realm, kabilang si Wyatt, na talagang James, at Pukawin. Isang pagtatalo sa Greater Realms. Sa ganitong paraan, maaari niyang kolektahin ang 10 susi at makuha ang Blythe Omniscience mula kay Soren. Sa Sky Island sa Ancient Realm, si James ay nasa tuktok ng isang kalbo na bundok. Sinuri niya ang lugar habang patuloy na kumakalat ang kanyang divine sense. Isang malinaw na tanawin ng lugar na ito ang lumitaw sa kanyang isipan. Nakatuon si James sa pagkakabuo ng lugar na ito, nalaman niya na ang pormasayon dito ay hindi isang sinaunang pormasayon. Sa katunayan, ang pormasayon ay hindi kasing edad ng mga pormasayon sa Planet Desolation. Kakaiba. Nakakunot ang noo niya, bumulong siya, ang sinaunang realm ay umiral sa Sky Burial Age. Logically speaking, ang formation ay dapat luma na. Gayunpaman, ang mga formation sa Planet Desolation ay mas matanda kaysa sa formation dito. Kahit na ang lugar ay lumitaw na sinaunang at misteryoso,
Ang pagbuo ng mga inscription at sigil ay mula sa panahong ito. Si James ay isang master sa formations. Bagamat mataas ang kanyang pangunawa sa mga ito, hindi siya kapantay ng ilang Acme na dalubhasa sa mga porma sayon sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi maintindihan ng mga Acme ng mga sinaunang porma sayon, ngunit kaya niya. Ito ay dahil kaya niyang gawing mga panuntunan ang lahat. Noong nasa Planet Desolation siya, naiintindihan niya ang mga sinaunang porma sayon. Hindi kaya ang formation dito ay may ganitong edad. Bulong ni James. Kabanata 4240. Siguro masyado akong nag-aalala. Marahil ang mga porma sayon sa Sky Burial Age ay nilikha sa ganitong paraan, bulong ni James bago pinigilan ang sarili na mag-isip pa. Nagpatuloy siya ng mas malalim sa Sky Islands at tumungo sa direksyon ng sinag. Sa pinakamalalim na bahagi ng Sky Islands, sa gitnang rehiyon ng ilang malalaking isla, mayroong isang kalaliman. Ang ilalim ng kalaliman ay hindi makita at hindi ma-detect ng divine sense. Nang sumugod si James, marami ng nabubuhay na nilalang ang nagtipon doon. Mayroong hindi bababa sa 1,000 mga koponan. Mayroong humigit kumulang 5,000 buhay na nilalang. Sa kanila, ang karamihan ay nasa tuktok ng quasi-Acme rank at lahat ay tiwala sa pagkuha ng Chaos Sacred Lotus. Nang makita ang napakaraming powerhouse, hindi maiwasan ni James na mabigla. Maraming mga lahi ng Greater Realms ang may solidong background. Madali silang makapagpadala ng malaking bilang ng mga powerhouse. Bukod pa rito, ang mga powerhouse ay nasa tuktok ng quasi-Acme rank. Maaari silang pumasok sa Acme rank anumang oras. Humigit kumulang 5,000 powerhouse ang nagtipon at lumitaw sa harap ng kalaliman. Sa sandaling lumitaw si James, siya ang naging sentro ng atensyon. Naglakad siya patungo sa team na kinaroroonan ni Yenta. Nang makita ng team si James, umatras sila at maingat na tinitigan siya. Kumalat na ang balita tungkol sa pagpupunas ni James sa team ni Xylavani. Ngayon, alam na ng lahat na pinatay ni James ang koponan na pinamumunuan ng isang powerhouse na nasa ika-10 sa Chaos Gold rank lamang. Bukod dito, pinatay niya sila sa isang galaw lamang. Anong nangyayari? Napatingin si James sa nakamamanghang Yenta at ngumiti. Gustong lumayo ni Yenta kay James. Gayunpaman, nang maisip niya ang kalagayan ng Cloud Race at ang pagtuturo ni Fitzroy, ngumiti siya ng pilit. Bahagyang umiling ang kanyang ulo, tumugon siya, kadadating ko lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, dito nagsimula ang mahiwagang sinag ng liwanag. Pagkatapos ng talakayan, iniisip namin na maaaring ito ang liwanag ng Acme. Ang liwanag ng Acme. Agad na interesado si James. Alam niya ang liwanag ng Acme. Ginamit niya ito para sa paglilinang noon. Sa pagkakaalam niya, misteryoso ang liwanag ng Acme. Nangangailangan ito ng hindi bababa sa 10 Acmens na natipon sa parehong lugar upang ipanganak. Ito ay hindi isang karaniwang light of Acme. Sinubukan ni Yenta ang lahat para hindi magpakita ng naiinis na ekspresyon habang nakangiti at sinabing, baka ito ay isang liwanag ng Kylem Acme rank, na nabuo kapag bumaba ang isang Kylem Acmen. Ganun ba? Hinaplos ang kanyang baba, si James ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Noong nasa ecclesiastical restricted zone siya, ginamit niya ang Light of Acme para pasiglahin ang kanyang katawan at buksan muli ang potensyal ng kanyang katawan. Naabot din niya ang bagong antas sa Omniscience Path. Kung talagang mayroong Light of the Kylem Acme rank dito, kung makukuha niya ito at magamit, baka ma-stimulate niyang muli ang kanyang katawan at bloodline power. Maaari din siyang pumunta sa Omniscience Path. Maaari siyang pumasok sa huli. Yugto ng ika-7 yugto at maaaring maging ang ika-8 yugto. Swoosh! Sa sandaling ito, sa napakalalim na kailaliman, isa pang makulay na sinag ng liwanag ang bumaril. Ang isang buhay na nilalang na malapit sa kailaliman ay hindi nakaiwas sa oras at natama ng makukulay na sinag. Agad na naging abo ang kanyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay wala na. Sa isang iglap, isang quasi-Acmen ang napatay ng walang pagkakataong lumaban. Ang eksena ay nagulat sa maraming buhay na nilalang. Ang mga buhay na nilalang sa paligid ng kailaliman ay mabilis na humakbang pabalik sa kaligtasan. Mag-ingat ka. Ito ay ang liwanag ng Acme. Nararamdaman ko ang malakas na kapangyarihan.
Ang liwanag ng Acme ay kilala bilang liwanag ng kamatayan at liwanag ng pagkasira. Kapag nahawakan nito ang isang tao, mamamatay ang tao. At saka, ito ang liwanag ng Kylem Acme rank. Kahit na totoong Acme ay mamamatay kung ang liwanag ay dumampi sa kanya, pabayaan tayo. Maraming mga powerhouse ang nagsimula ng isang talakayan. Ang mga pinuno ng bawat koponan ay nagbabala rin sa kanilang mga kasamahan na mag-ingat. Ang liwanag ng Acme ay kumislap at nawala. Maraming buhay na nilalang ang nakaalerto. Swoosh!